Sabi rito, datapat kung ang sino man ay magtayo ng ibang pinagsasaligan ito ng ganito pilak mga malagang bato at kahoy, dayami ang mga bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ay magsasaysay, no? Araw ay nagsasaysay, magwawagi pa rin, hindi nagwagi kailan ng kadiliman, no? Araw ay magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy, di ba? Apoy, salita na masakit. Na-review kayo sa pamamagitan ng apoy. Ano raw sabi ito? No? Sa pamamagitan ng apoy ay mahayag, di ba? Nahayag. Manglait, mangalimura, no? At kung ano na lang sinasabi, dahil nahayag na. Apoy, nasunog kasi kayo sa kanyang mga salita. No? At ang apoy rin ang susupok sa mga gawa na yun, no? Di ba? Oh. No? Sa bawat isa kung ano iyon, no? Sa bawat isa kung ano iyon talaga, kung gaano katotoo, nasunog din, no? Kung ano ang gawa ng sino man ay manatili na kaniyang itinatayo sa ibabaw niyaon. Siya'y tatanggap ng kagantihan kung ang, sa mga nanatili, ayun pala, stay in the line pala, siya pa ay matatanggap ng kagantihan, kaya tama, stay in the line, back to the word. Ang manatili doon, siya pang, ayun may kagantihan, may ganti sa langit. No? Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Dugi pa lang nasunog. No? Ngunit siya sa kaniyang sarili ay maliligtas ayon may katulad sa pamamagitan ng apoy. Buksan pa natin, bukas tayo ng quote. Konting karagdagan. Doon lang ako. Pwede ng Panginoon. Bukas tayo ng quote. 1961. Pamagat na Relihiyong Jezebel. 1961. Page 50. Sabi ng ating propeta rito, gayon, nagpadala sa kanila noon ang Diyos ng isang propeta. Pagkatapos ng isang propeta at ng may malumanay na mga kaawaan ay nagsumamo siya sa mga tao, no? Nagsumamo, no? Nagsusumamo ang propeta para lumapit kayo sa Panginoon, pero kayo mismong lumalayo at kanila namang tinalikuran, no? Nagsusumamo ang Panginoon para stay in the line, back to the word, no? Ganun din sa fivefold ministry ngayon, stay in the line, back to the word. Ano ginagawa nyo? Tinalikuran ito. Ang gusto nila, ang sarili nilang pamamaraan. Buksan nyo yan, hanapin nyo yan sa the table, no? 1961, Relihiyon ng Jezebel, page 50, no? At sabi rito, no? Ito naman ang sabi nito, siyang tao, ulitin ko na lang, sabi rito, gayon, nagpadala sa kanila noon ang Diyos na isang propeta, pagkatapos ng isang propeta ay may malumanay na mga kaawaan ay nagsumamo ang salita, no, sa kanila para lang sila maligtas. Siya sa mga tao at kanila namang tinalikuran. Paano sa paarawan ni Noe, no? Ang gusto nilang, ang sarili nilang pamamaraan. Di ba nangyari yan? Akin to. Huwag ka makikialam, Bar Jeho. No? Ayaw ko magpakialam din sa propeta. Akin to. Kaya rin mga usap ng Panginoon ngayon. Jesus Christ, gagamit din niya Jesus Christ. The same yesterday, today, gagamitin pa pangalan ng Panginoon. Pero iba naman ang sinasabi. No? Labas naman sa aral ng banal na Espiritu. No? Sabi ito, at kanila namang tinalikuran at ito at gusto nilang ang sarili nilang pamamaraan. Sila ngay na may mga Israelita, sila ngay malaya, sila'y isang dakilang bansa. Ganito at ganoon ang mga nagawa ng kanilang mga ninuno, sina David at Solomon. Kaya naman magagawa rin nila ang anumang naisin nila. Ganoon nga ang kinakasadlakan natin ngayon, sabi ng ating propeta. Ganoon na ganoon, hayan si Washington ang mga ninumuno sa atin at ang mga bagay na pinapanindigan nila. Pero kapatid, tayo ngay milyong-bilyong milya ang layo mula sa mga bagay na yun. Ang mga iglesia nga natin ay milyon-milyong milya. Pero mong kala ko ba malapit kayo sa Diyos? Malayo pala, no? At paano ginagawa, no? Ang inyong mga magulang, ang mga paglayo sa salita at paghiwalay at baguhin ang mga sinasabi ng Panginoon, hindi ba malinaw ng inyong siyang magulang nyo ng kalikuan ay gumagawa rin sa huling araw nito para ibahin ang sinasabi ng Panginoon, no? Tapos na ang oras nyo, no?
ang Panginoon ay tumatawag sa sariling kanya. No? Kaya, masusunog pa rin. Kung paano nakatakda masunog si Satanas, ganun din sa mga salita ngayon. No? Susunugin ng Panginoon sa magitan ng mga salita ang mga gawa upang mahayag, ang mga doktrina na mali upang mahayag. No? Dahil mas makapangyarihan ang salita ng Panginoon kaysa sa pangyarihan na siya rin naman ang lumalang. Na kasinungalingan na yan, na kung saan ang diablo siya rin ang lumalang, pero ayaw lang magpasakop sa langit, kaya siya inulog sa lupa. No? At tapos na siya sa Kalbari. Kaya wala na kayong puwang para pa magdaya. No? At alam ng tinig ng mga tupa, ng tinig ng Panginoon, at alam ng Diyos ang sariling kanya. Sabi rito naman sa 1960, sa ating misay pa ng ating propeta, The Revelation of Jesus Christ, 155. Sabi rito ng ating propeta, at kayong mga ngaral na pupunta sa isang pagtitipon dahil sila ay nabigyan ng maraming pera. Patensya na kayo, ha? Kala ko ba ako lang masakit magsalita? Propeta to, kaya ayaw nyo sa propeta. Alam niyo yung totoo? Dahil nasasaktan kayo, dahil pag nakikinig kayo ng mga audio at mga babasahin, talagang matalas ang salita ng Panginoon na 2 talim na kung saan ay dudurugin ang inyong laman para lumabas ang Espiritu ng Panginoon. Ayun ang purpose niya, para lumabas ang Espiritu ng Panginoon sa inyong buhay. At yung laman ay laman nga para ito ay mamatay at ang si Kristo ang mabuhay sa inyo. Bakit ayon sa propeta? Kasi gusto nyo kayo ang mabuhay. No? Gusto nyo kayo ang manguna sa salita. Kaya nasasaktan kayo sa propeta, kaya nyo nire-reject. Ayun ang totoo. No? Sabi rito sa page 155. No? At kayo'y mga ngaral na pumunta sa isang pagtitipon dahil sila ay nabibigyan ng maraming pera kaysa sila ay ibang mga lugar. Kayo'y Pascal, kayo'y hindi bagay diyan sa pulpito. Aray. No? Mas masakit pa pala magsalita ang Diyos sa propeta eh. Ha? Diyos to. Vindication to. No? May that says the Lord to. Hindi magsasalita ang propeta kung hindi ang Diyos ang nagsalita. No? Kaya, pag may masakit ng masalita ang Panginoon sa bawat espiritu sa iglesia, irespeto niya yan. Dahil pag nireject nyo yan, hindi ang taong nireject nyo, kundi ang Diyos. Masakit man yan sa hindi, tanggapin nyo. Dahil gamot yan. Para yan sa kaluluwa nyo, hindi para sa laman nyo. Dahil ang laman ay babalik sa alabok. Kaluluwa ay babalik sa Diyos. Kung gusto nyo kaligtasan, di bali na masaktan kayo sa salita lang, huwag kayong magdusa sa impyerno na masaktan kayo ng pang matagalan. No? Mas alagaan nyo ang inyong espiritu. No? Kayo'y hindi binigay ng, sabi niya ito, kayo'y hindi bagay diyan sa pulpito. Iyay tama. Pera. Mayroon pang gano'n, no? Pera. Kung hindi kayo makakakuha ng sapat na maraming libong-libong mga dolyar, no? Siya nga, hindi kami makarating. Hindi kami makarating. Ating nagpapamahala at mga bagay ay makakarating. Palibot kung makakuha kayo ng pera, kami ay darating. Di ba ganyan? No? Ilan na yung membro mo dyan, Jeho? No? Ilan na? Doon ba sa malayo, marami na dyan? No? Bitaw na kayo dyan, babalik kami dyan. No? Iniwan nyo, tapos pinagpatuloy ng Panginoon ang kaluluwa doon. Tapos pag yung nakita nyo na pinagpatuloy na ng Panginoon, malasakit ang kaluluwa nyo, inagaw nyo uli. No? At tinanong nyo kung magkano nataambag, pera ang habol nyo. Anong klase kayo mga pastor? No? Pinalayas nyo kami. Tapos may binuksan ng gawain uli sa Samar na iba naman. Inagaw nyo na naman uli. In-invite lang, tapos siya na nagpatuloy ng pastor. Hindi na ako no? Hindi naman ako nagpastor, hindi naman importante sa aking tutulog. Malasakit sa kaluluwa. Ang Diyos yun na nananahan sa tao. Ayun ang purpose ng Panginoon, hindi para siya magpakilala sa kanyang sarili bilang tao ka, kundi ang Diyos makilala at mahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. Maibalik ang tao sa Diyos. Purihin ang Panginoon. No? Ayun ang purpose ng Diyos kung bakit may sinabi niya, ako'y nagsasalita sa bawat espiritu, sa bawat iglesia. No, hindi pala tayo ang tagapagsalita. Sino ang tagapagsalita? Bawat espiritu, sa bawat iglesia. Sino yung espiritu? Ang espiritu ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang Diyos pala ang tagapagsalita. Hindi pala ikaw. No? Excuse me lang, kayo namatay yung tablet ko. Ang gawa ng kaaway. Pag sa bahay, hindi namamatay. Pero pag panggabala, ayaw ma-rebuke ng Satanas. Antayin ko lang mag-start. Diba? Kaya galit na galit din sa Satanas. Maabala yung sasakyan. Mamatay ang tablet na hindi naman ito karaniwan nangyayari. Pero pag may gawain lang, lahat gagawin niya para lang maabala.
sasakyan, di tumitirik, pagpapunta. Pero pag buong isang linggo, naghanap buhay, hindi naman siya na ano. Ganyan, kung paano kayo galit na galit sa akin. Nakikita nyo na kung paano rin galit na galit ang inyong mga magulang. No? Kung hindi kayo magulang yan, halika, come on. Dito kayo sa panig ng Panginoon. Sabi ni Moises, ang sa panig, hindi namilit ha. Walang sinabi, lahat kayo dito na, halina kayo dito dahil, ano na, lilindol at kakainin kayo ng lupa at masusunog. No? Ang tanong ni Moises ay ano? Ang sa panig ng Panginoon ay sa panig ng Panginoon pumarito. Lahat ba pumaroon? Tanong ko sa iyo, sabihin uli ng Panginoon ngayon. No? Sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo, ang sa panig ng Panginoon ay pumarito. Hali kayo. No? Lahat ba makikinig kaya? Ikaw makakasagot sa puso mo. Kung ikaw galing sa Diyos, babalik ka sa Diyos. Hindi sa akin ha. Ako sinuko ko lang yung buhay ko para magpagamit sa Panginoon. Hinabol ako ng Panginoon. At hindi ko sinunod yun ng ilang taon. Hanggang sa pinalo na ako ng Panginoon at wala na akong gawa. No? At masaya kong ginagawang tungkulin ang kaloob ng Panginoon na ang buhay ko ay sa Kanya na lamang. Dahil ang gusto ng Panginoon, makapagsalita siya sa taong nireject ng tao. Oo, nireject nyo ako. No? Dahil nakaganap kayo ng kasakdalan sa kapwa nyo tao na kayo rin naman hindi kayo sakdal. No? Ang dami nyo mga kalokohan ng mga pinagtatago sa lihim, pero paborito pa rin kayo ng iyong membro. At sa kampi-kampi, pero marami pa lang mga tinaguan, mga lihim. No? Mga nanakaw ng mga Yolanda, mga kung ano-ano pa, mga pepera lang habol sa gawain. Pero mabubuti kayo sa tao. No? At nang-reject yung tao na nagsasalita ngayon, no? At ginamit ng Panginoon, minasama nyo sa kapwa-tao, at bubuhay-buhayin nyo pa yun tuwing nagre-review ako. Ganito ka sa Samar, ganito ka sa Cebu, ganito ka sa Manila, ganito ka, walang tumatanggap, wala kang kakampi kahit isa. Purihan ang Panginoon. Dahil sa lahat ng sinabi mo, napatunayan ko lang na kakampi ko pala ang Panginoon. Amen. At sa kapangyarihan nakikita yan, hindi sa gawa. Dahil hindi ka naligtas sa kabaitan. Kung ano yung binibigkas ng Panginoon kapangyarihan, nagpapakita lang na ang Diyos ang siyang nabuhay sa akin, na siyang salita niya ay may kapangyarihan na mailabas doon sa taong hindi nagpapasakop sa mga sistema. Wala akong tali ng tao, kanino man. Malaya ang Diyos makapagsalita. No? Kaya kung nandiyan ako sa inyo, alam ko lalagyan yung busal ang bibig ko. Huwag ganyan, Bargeo, ganito lang sasabihin mo. Doon pa lang sa isang manggagawa, sinasabihan na kagad ako eh. Wala kang papangaral, Bargeo, kung hindi lahat ng papangaral mo, bago ka tumayo sa pulpito, dadaan muna sa akin, babasahin ko muna. Kung talagang ano. No? Mas marunong ka pa sa Banal na Espiritu, tapos sasabihin mo, elder ka, papangunahan ang Banal na Espiritu, kung ano gusto niya sabihin sa bawat Espiritu. Nakakabasa ang mas alam ng Banal na Espiritu ang pangailangan sa bawat iglesia. No? Mas alam niya, dahil nakikita niya ang bukas, nakikita niya ang darating. Alam niya kung ano yung dapat niyang sabihin sa bawat Espiritu, sa bawat iglesia. Kaya pinapangunahan mo yung kanya sasabihin. Alam ko na kung anong Espiritu meron ka. Hanapin ko lang ha. Ngayon lang nabuksan. Sabi rito. Sa yung topic natin. Pero ng Panginoon. Medyo nagdidilim na pero hanggat may liwanag pa, ulit-ulitin ko lang sabihin, ang Diyos nang ba siyang bahala magbigay ng liwanag sa kanya mga salita. Nako. Excuse me lang ha. Hanapin ko lang mga kapatid. Hindi namatay yung tablet ko. Hanapin ko lang yung topic. Pero ng Panginoon. Okay. At ipagpatuloy natin binabasa kanina, no? Sabi rito, ulitin ko lang, no? Ng buo. Sabi rito ng ating Panginoon sa propeta, para iparating sa atin. Sabi rito, 157, the revelation of Jesus Christ. Kayo mga mangangaral na pumunta sa isang pagtitipon dahil sa isang nagbibigay ng maraming pera kaysa sa sila ay nasa ibang mga lugar. Kayong mga paskal, kayong mga hindi bagay diyan sa pulpito. Iyan, tama, pera. Kung hindi kayo makakakuha ng isang sapat na maraming libong-libong mga dolyar, siya nga, hindi kami makakarating. Ating-ating lang to. No, ating-ating nakakataga pamamahala sa mga bagay ay makakarating palibot. Kung makakakuha kayo ng pera, kami ay darating. No? Pera ang hinahanap. Ilan ba siya yan? Ilang membro dyan? Magkano malilikom dyan? No? Kung hindi ako makakakuha ng buong kongregasyon, sa lahat, ako ay hindi makakarating. No? At may mga magawa na invite sa isang bundok, walang maibibigay na opereng.
Ikaw na lang dyan, Brother Jay, ho. Di ba? Inimbite ako sa mga gawa, brad, pakidalo ng ganito, ikaw ang ayaw. Ang tanong lagi, no? Ano ba trabaho ng membro na yun? Ano ba trabaho ng ano na yun? Bakit ganun? Ano ba malasakit nyo? Pera o kaluluwa? Magagsisi kayo. Kung lahat ay ayaw makipagtulungan ng buo lahat ng mga iglesia para magkaroon ako ng maraming pera, para pagtungo sa pangbayad sa aking mga utang, hindi ako darating. Kita mo? Gagawin mo pambayad ang mga utang sa malilikom na ano para pambayad ng utang dahil may pangangailangan pala siya. Hindi pala ibibigay ang pangangailangan ng tupa para mabusog sa salita ng Panginoon. Siya pala ang nangangailangan ng salapi. Gagawing hanap buhay ang salita ng Panginoon para siya ay yumaman. Hindi ba nangyayari malinaw ngayon? Maraming mga naambunan ng mga church at mga pastor makapagsinungaling na. Nasasabihin nila, kahit ang mga membro nila ay maliliit ang trabaho, sasabihin nila, ang halaga ng church ay milyon. Nasasabihin nila, Brother Gio, ang church na to ay dahil sa mga aking mga young people, kaya nagawa. No? Sinungaling ka. No, wala akong paki dyan dahil ikaw lang naman ang gumagawa ng kasinungaling sa harap ng Panginoon, hindi sa akin. No, sinasabi ko lang to dahil sinasaway ka ng Panginoon. Sinungaling ka, ulitin ko lamang, dahil ang membro mo ay hindi kaya yung ganong kalaking halaga. No? At alam na namin bago pa sabihin na mayroong tumulong sa iyo na kung saan manggagawa para lumaki ang church mo diyan sa Cordoba. No? At ngayon, mga tempo, mga tisod na yung mga tupa mo nagkakalat na ilan na lang natira. No, ngayon at naghahanap sila ng katotohanan, no, dahil sila ay nanlamig na nagsibalik na sila sa sa kanilang mga dati mga auran, mga tsura, nagpantalon o anong mga bagay. Nagkaroon ka bang malasakit na dalawin sila? Kala ko ba ang mga pastor ay dumadalo sa mga tupa? Ginawa mo ba yan? Pastor ka ba talaga? Ang totoong pastor ay kanyang tinitipon ang kanyang mga tupa. Ginawa ko yan sa Samar, ang mga pinabayaan nyo, pinagpatuloy ng Panginoon na ginawa nyo, pinalayas nyo lang ako. Hindi ako naghabol sa mga tupa, hindi ako naghabol sa kanilang pera. Bagkus, ang gasolina ng motor ko ay sinasanla ko pa ang aking ang lisensya para lang makatawid sa kanila. Dahil sa pagmamahal sa kaluluwa. Ano ginawa nyo? No? Nasaan na sila ngayon? Nagsikalat na rin ulit. Dahil nariyan ang puso nyo. Hindi sa kaharian ng Panginoon, kundi sa pera. Ginamit nyo lang ang salita ng Panginoon. 155. Sapagkat sa lalaki at totoong tao ng Diyos ay lalakad kung saan ang banal na espiritu at ituturo siya. Ito ang amen, no? Hindi isasang-alang-alang kung ano ang mga meron o sa offering. Kung kinakailangan kumain ng soda, crackers at iinom ng maraming tubig, iyan ay tama, siyang isang totoong lingkod ng Diyos. Ngayon, alam niyo na kung sino yung mga totoong lingkod ng Diyos. No? Pag naghahanap lagi ng mga mararanya mga bagay o mga hipokrito mga bagay ay lagi kambugan, no? Para makita siya maganda ang church niya o mga puro na lang kagandahan. Tandaan niyo si Satanas, mahilig yan sa kagandahan. Si Lord Jesus Christ mahilig sa kasimplihan. Kahit sa pamamagitan ng ganyang salita, dahil mahilig siya sa kanyang kasimplihan, pinatunayan niya sa kanyang katawan, nagpakatawang tao siya. Siya ay walang maulan ng ulo. Siya ay pinanganak sa sabsaban, no? Siya ay pinanganak sa simple. Hindi nga siya nakilala ng mga Pariseo dahil siya ay halos hindi makilalang siya nga ay anak ng Diyos, no? Dahil sa kanyang kasimplihan. Pero kayo ay nagmamataas. Mahilig kayo sa kagandahan. Tandaan nyo, si Cain ay mahilig sa kagandahan. No? Saan nagnilikap ang handog ng Panginoon? Doon sa kasimplihan. Na? Si Abel. Sabi rito, pagpatuloy, 159. Ngunit, itinatali ng mga tao ang kanilang sarili sa mga broadcast ng radyo, television, at lahat ng klase ng mga bagay sa mundo. Di ba? Dati may nag-asam TV ministry, hindi natupad hanggang sa namatay na lang. No? Kung hindi pa mayroon nasaktan na hulog sa hinukay na paghukay ng ginto, pastor naghukay ng ginto, no? Dahil hinukay niya para magkaroon siya TV ministry hanggang sa nawala na lang siya ngayon, tumanda na, nawala na, namatay na lang, no? At hindi natupad 'yon dahil ayaw ng Panginoon nang ipapadaan mo kagaya ni Kubuloy and broadcast para mahatid ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mas malawak na broadcast. Dahil ang Diyos ay supernatural. Nakarating ba ang salita ng Panginoon sa atin kung ang Diyos ay hindi supernatural? No, wala siyang broadcast, wala siyang radyo, wala siyang mararangyang mga bagay. Bagkus sa mga ngaral na kanyang ginamit ay mga simple. Nakarating ba ang salita ng Panginoon sa atin dito sa Pilipinas? Nakarating sa biyaya ng Panginoon dahil siya ay supernatural na Diyos. Dahil kilala niya ang kanyang tupa, kilala niya ang kanyang mga anak. No? Kaya kahit wala itong television, makakarating pa rin ang salita kahit saan sulus-hulukan ka man naroon. Alam ka ng Panginoon kung anak ka niya o hindi. Amen. Kaya hindi mo na kailangan magpasikat. May TV ako.
Ako'y appointed son o anuman. May TV ako, lahat ng mga tinig ko ay narinig sa buong mundo. Hindi ganyan ang Panginoon. Siya ay malihim na Diyos. Siya ay lihim na Diyos, pero ito'y nahayag sa totoong mga anak ng Diyos. No? Telebisyon at lahat ng klase ng mga bagay sa mundo hanggang sa nagkaroon na sila ng mga ganyang klase, kaparaanan, iyan ay tumpak na tama. Kita nyo? Hindi iyan sa Diyos. Ayan, no? Hindi iyan sa Diyos. Propeta nagsabi, Diyos ang nagsabi niya sa propeta. Ano sabi niya? Hindi iyan sa Diyos. Hindi raw yan sa Diyos. Kaya sinabi ko, ang kaparaanan ng Diyos ay palihim. Dahil alam niya ng kanyang tupa, makakarating ang salita. Kung narinig mo ang salita ng Panginoon, at ikaw ay naabot, dahil tupak ka. Bakit ka nandito sa minsang ito? Dahil tupak ka. Bakit tatanggap mo ang salita ng Panginoon sa huling kapanahon ito? Dahil tupak ka. Bakit? Pinamalasakitan ka niya. Hindi sa magitan na magkaroon ka pa ng TV ministry o ano pa mga bagay na yan. Naabot ka. Kahit saan sulok ka pa. Eh, kilala ka niya. Ganun kanya kamahal, kapatid. Luke 6, bago tayo magtapos. Luke 6:46. Nagdidilim na eh. Lucas 6:46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon at di nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Yan tanong dyan eh. May question pa oh. Romans 10:16. Romans 6:16. Roman 10:16 pala. Roman 10:16. Datapwat hindi sila lahat na nakikinig ng masasayang balita sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming salita? No? Minsan, nakakaano na rin minsan eh. O halos, ayaw niyo paniwalaan na Diyos nga talaga nagsasalita sa bawat espiritu ng iglesia. Mas gusto niyang paniwalaan ang mga ayon sa inyong laman na hinahanap. Dahil malaya kayo. Dahil may kalayaan dito, butas ng karayom, pero ang dulo ay kaligtasan. Mahilig kayo sa maluluwag. Why? Dahil nandoon ang inyong mga hinahanap. Hindi naman talaga salita ng Panginoon hanap niyo eh. Ang inyong pita ng laman. Ayun ang totoo. Pati mga pastor, pita ng laman hinahanap. Ginagamit nyo ng salita ng Panginoon. Pero ang totoo, hindi kayo nagliligtas. Nagbibigay kayo ng lason. Pinasok nyo mga tao sa barrier ng isang kulungan, pinagbabaril nyo para magkamatay. Ayun po ang totoo. 1 Peter 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Panginoon, lagot. At kung mauna sa atin, ano pa kaya ang wakas ng mga hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Amen. Sabi ko, may katapusan din kayo eh. Tapos na si Satanas, Kalbari pa. At aliporas niya, kakala nyo, magwawagi kayo hanggang sa uli? Never. Kung paano nagwagi ang Panginoon sa Kalbari, ganun din kayo tatapusin ng Panginoon dito sa huling araw. Amen. Ang kanyang mga tupa, kamuntik lang madaya. Walang sinabing nadaya. Ibig sabihin, makakabalik pa rin. Dahil sila ay pinili na bago maitatag ang sanlibutan. Amen. 1 Corinthians 1:19-21. Last verse siguro. Willing. Sapagkat nasusulat, isisiwalat ko ang mga marurunong ng marurunong. Kita mo? Kala ko ba kayo marunong? At isasiwalat ang mga mababait ng mababait. Kala ko ba mababait ang pinipili ng Panginoon? No? Kala ko ba pabaitan to? No? Mabait yan si ganito, Brother Jeho. Kilala ko si ganito, mabait yan. Yan ngayon mabait kung wala na siya pananampalataya sa Diyos. Eh, hindi siya mabait sa Panginoon kasi wala siya pananampalataya. Tatawagin pa ako na kung saan sa Facebook, sasabihan pa ako na kung ano binibigay na lang kita kay Satanas, Brother Jeho. Tama ba yan? Eh ako nagsabi, kaya niya kaya yun. Binibigay naman kita kay Lord. Pinapaubayan na lang kita sa Panginoon. Hindi nila mabigkas ang Panginoon dahil takot sila. Dahil alam nila, sila ay guilty sa Panginoon dahil hindi nila sinusunod ang kanyang mga salita. No? Mabait. Sabi, mabait yan si ganito, Brother Jeho. Totoo niyan, nadaan lang yan, mabait yan. Pero, hindi na nampalataya sa salita ng Panginoon. Siya na ang makasalanan sa lahat ng makasalanan. Kung tao ang hindi man manampalataya, hindi nakikita ng Panginoon yung patay yan sa harap ng Panginoon. Amen. No? Mababait. Saan naroon ang marurunong? Kala ko ba kayo marunong? Saan naroon ang eskreba? Saan naroon ang mga matuwid?
sa sanglibutan ito? Question. Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangha-mangha ang karunungan sa sanlibutan? Sapagkat yang mga marurunong ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan, ang Diyos ang sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iniligtas ang mga nagsasampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng mga ngaral. Kita nyo? Kapangyarihan pala ng Diyos ang kumikilos dyan. Ako, wala akong karunungan. Pinagpasakop ko lang ang sarili ko sa Panginoon. Bobo nga ako eh. Inilait nyo nga ako eh. Mangmang ako eh. Wala akong alam. Oo, wala akong alam sa karunungan sa sanlibutan ito. Intellectual sa mga titik nyo. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil ako may nanampalataya, no? Kahit di ko pa nakikita, sa biyaya ng Panginoon, pinakita na niya dahil nanampalataya o kung nauna akong nanampalataya. Bakit niya pinakita? Pinagbuksan ko siya ng pinto. Kayo, gusto nyo muna makita, nakatalaga bang bubuhos ang ulan sa panahon ni Noe, no? At nandiyadyaan na ang ulan, saka pa kayo kumatok kay Noe. Tanong, nakapasok ba sila? Nagkamatay silang lahat. Kaya ba gusto nyo mangyari sa inyo? Unahin nyo muna ang katunayan bago manampalataya. Unahin nyo muna pananampalataya para mapatunayan nyo ang salita ng Panginoon. Totoo pala. Ayan ang totoo. Last quote. Na ganun na lamang, 1956, pamagat pala, ang Diyos ay may isang daan na inihanda. Inublang ko mga kapatid na. Ang Diyos na may isang daan na hinanda. Sabi rito, na gano'n na lamang na di yun maintindihan ng mundo. Ano ang sinasabi niyo sa akin? Dito niyo malalaman. Paano kayo manglait? Dito niyo malalaman. Na gano'n na lamang, no? Bakit? May pananampalataya ako. Kamangmangan to sa inyo. No? Pero sa biyaya ng Panginoon, ito yung nakita ko. Pero dahil sa ako'y mananampalataya at dahil kayo nagmamarunong, nagmamataas kayo, ano sabi ng ating propeta? Na gano'n na lamang di yun maintindihan ng mundo. Hindi na nga kaila na kapag matanggap ka ng biyaya ng Diyos, salamat sa Panginoon, tanggap ko ang biyaya. At maipanganak ka muli, salamat ng Panginoon, siya ang nabuhay sa akin, hindi na ako. No? Ikaw, ang mga taong yan, ay iniisip nila na ano raw? Nababaliw ka na. Di ba yan sinasabi sa akin sa Facebook at sa mga iba pa? No? Barjeho, nababaliw ka na. No? Si Barbara, sinabihan din ng ganyan. Sabi ng sagot lang ni Barbara, mas maigi na ako sa ganitong kalagayan. At least, mas masaya ako sa ganitong kalagayan, sabi ng propeta. At mas kilala ko ang Panginoon kaysa sa Panginoon nyo. Di ba? Okay lang. Tawagin nyo kung gano'n. Ako pa rin nakakalam at Diyos pa rin nakakalam kung ano ako. Hanggang tuya na lang kayo. Sila. Hanggang tuya na lang sila sa panahon ng Calvary. Tinuya si Jesus Christ. Hanggang tuya na lang sila. Sino ang nanagumpay? Ang Diyos pa rin. Hanggang dyan na lang kayo manuya. Sino ang nanagumpay? Kami pa rin ang mga anak ng Diyos. Hanggang dyan na lang kayo. No? Purihin ng Panginoon. Ang tao na yan ay may kaunting sayad. Saktong-sakto to. Pinost ko pa nga sa inyo to. Di ba ganyan sinasabi nyo sa akin? May kaunting sayad ka, Barjeho. Ay, purihin ng Panginoon. Dahil sa may kaunting sayad ako, nakila yung konti ay naging puro, nakilala ko ang Panginoon. Dahil sa may sayad ako pala, salamat kung ayan tingin sa akin may sayad. Pero sa biyaya, sa pamamagitan ng sayad na yan, ay mas nakilala ko ang Diyos ko na buhay kaysa sa kayo ay nangangapa sa dilim. No? Tama-tamaan, bato-bato sa langit. No? Huwag na lang kayo masaktan, kundi tanggapin niyo ang salita ng Panginoon ng totoo. Ito ay makakaligtas sa inyo. Hindi kayo natulan. Ang hatol ng Panginoon ay totoo para maligtas kayo. Hindi para kaputan kayo at mapahama kayo. Kundi talikuran ang hindi kaaya sa Panginoon. No? Mapalad ang hinatulan. Kung nasaktan ka, nahatulan ka ngayon. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Mag-ibigan tayo. Mahal kayo. Hindi ibig sabihin masakit. Hindi kayo mahal ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Pag-ibig niya to. No? Upang magbalik sa Kanya. Huwag niyo titingnan yung mukhang ito. Tingnan niyo ang nagsasalita sa bawat espiritu, sa bawat iglesia. No? Dahil ang Diyos ay espiritu. Patuloy pa rin gumagamit at nagsasalita sa gusto niyang, naisin niyang gamitin. Hindi kayo ang pipili. Ang Diyos ang pumipili. Maaaring pumili kayo. Ikaw sa ganito, ikaw sa ganito. Magpadala ka ganun, sa ganito. Hanggang sa maubos na lang yung pera ng tao. Mga kongregasyon nyo. Sinimot nyo na. Sige. John 8:54. Ay, John 8:44 hanggang 47. Sabi naman dito ay ganito. Kayong sa inyong amang diablo.
Kala ko ba, sinasaway mo ko, Brad, huwag ka naman magsalita ng ganyan, huwag ka naman puro magsalita ng mga jablo-jablo at mga jablo kami, ano. Kala ko ba ako lang nagsasalita ng ganyan? Verse yan, no? John 8, 44, 48, sino nagsalita? Oh, yung may akda ng salita. Oh, kung yung may akda ng salita ng ganyan, paano pa kayong anak niya? Sino ba nagsasalita? Ako ba? Pag sinabing anak, no, may nagsasalita doon na ama sa kanya. Yung banal espiritu ay nagsasalita lamang doon sa bawat espiritu sa bawat iglesia, no? At nagsaway sa Facebook o nagsaway sa inyo. Tapos, dahil nasaway kayo, sasabihin nyo, kami ay jablo, barjeo, ganun-ganun. Bakit kayo nasaktan? Kung hindi naman kayo totoong jablo, no? Ba't hindi nyo sabihin na, nilait nyo akong ako ay may sayad. Ba't hindi nyo masabi na purihin ng Panginoon? Ay, basta kilala ko pa rin sarili ako. Pero ano ginawa nyo? Dahil nasabihan kayo ang jablo, nang galaite kayo lagi, pumatay, o ano-ano pa. Ulitin ko, para masunog talaga kayo. Ulitin ko to, kayo'y sa inyong amang diablo. Ulitin ko ulit kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit naging diablo? Tingnan natin muna kung bakit naging diablo nga ba naman. Hindi kayo ang diablo kundi ang espiritu na yan. Bakit naging diablo? Tingnan natin. At ang mga nais ng inyong ama, sino pala ang gumagawa? Hindi kayo. Biktima lamang kayo. Yung espiritu na inyong pinagtatanggol na hindi espiritu galing sa Panginoon. Ayaw yung kalagan kasi, no? At ang inyong mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamatay tao, buhat pa ng una, kaya pala pinapatay niyo ako. Kaya pala nanggagalaiti kayo sa akin, no? Dahil noong pa pala una ng ganyang ginawa niyo, no? The same spirit pa rin, no? At hindi na nanatili sa katotohanan, kaya pala ayaw yung tanggapin ng katotohanan. Mas gusto niyo pang mga tuwiran. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, wala palang katotohanan sa inyo, kaya wag na kayo magmayabang, no? Pagka nagsalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng sa ganang kanya. Di ba? Sapagkat siya ay isang sinungaling. Naku, masakit na naman yan. No? Masakit na naman yan. No? At ama nito, naku, ama mo pala yun. No? Tapos nagagalit kayo sa akin. Hindi ako nagsasaway nun kasi the same spirit din ng Diyos ang spirit. Nagpapasakop lang sa kanya. Pag na-review kayo nun, ako tinitingnan nyo. Kala ko ba naniniwala kayo ang Diyos sa espiritu? Bakit hindi kayo naniniwala na ang Diyos pwede magsalita? Nasawayin kayo. Tapos pag nasaway kayo, nasaktan kayo, ako yung babatuhin nyo. Nakala nyo, ako lang nagsalita. Never. Baka hindi nyo alam, yung inaaway nyo na ang Espiritu Santo na nagsalita sa tao na yon. Na hindi siya magsasaway ng ganun. Kung hindi yun mismo ang mayroon siya tinutumbok doon. No? Para kayo ay masunog. Para kayo ay iligtas sana. Pero ano ginagawa nyo? Hindi kayo nagpapaligtas. No? Ang sabi ito, ngunit dahil sa sinasabi ko, ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Di ba ganyan ginagawa nyo? Ano pa? Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Sino ang makakasumbat? Oh, sumbatan niyo pa ako, Sumbatan niyo na ang nilinis na Panginoon sa Calvary ay niyuyurakan niyo pang nilinis niya. At sasabihin niyo, ganito ka, Jeho, ganito ka, wala na, sa Samar at Cebu, ganun ka, sira na pangalan mo. Naglalabasan nga, hindi ko kilalang tao Pinagtatanggol ako No? Hindi ko man kilala yan, pinagtatanggol ako. No? Sabi mo niya yung pastor, sabi ko, hindi ako pastor. Sis, basta nagpapasakop lang ako sa salita ng Panginoon at ito'y kailangan natin ipangaral. Hindi tumitigil, pastor pa rin. Patuloy lang kayo, pastor. At hayaan niyo sila mga Hindi ko yan kilala, Bakit? Kilala kasi nila ang tinig ng Panginoon. Kala ko ba wala akong kakampi kahit isa? Kaya mayabang. At hindi ninyo ako sinampalatayan at sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan. Sino makakasumbat? Wala. Kung sinabi ko ang katotohanan, wala makakasumbat. Kung sinabi naman ang katotohanan, bakit hindi nyo ako sinasampalatayanan? Tanong, ang sa Diyos ay makikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito hindi ninyo dinidinig sapagkat sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. Masakit ba o mas masakit na masakit? Siguro kung nabubuhay ang Panginoon sa panahon na doon ka sa panahon ng mga Pariseo, tiyak, kung ano ginagawa mo sa akin, sigurado, nireject mo na yung Messiah. Kung ngayon, ngayon pa lang, hindi mo ko pinapaniwala ng Diyos na umusap sa bawat espiritu sa iglesia na ginagamit ng bibig nito, paano po kayo papaniwala ng anak ng Diyos na isang simple lamang na hindi makitaan ng kanyang pagkahari bilang hari ng mga hari? At baka ikaw pa rin sumigaw na ipako yan sa krus. Sigurado, makikita saan? Sa kanilang mga bunga. Kaya hindi kayo makapagkaila. Never. Sabi rito, isa pang quote, 1962,
patnubay. Isang patnubay. Page 54. Ang sabi rito, ang kailangan natin ay isang makaluma, no? Hindi makabago. Sugo ng Diyos, nakakapasong relihiyon, napapasok sa kamunduhan sa inyong palabas sa iglesia. Kailangan natin na manumbalik sa banal na espiritu ng apoy. Kailangan pala natin manumbalik. Nananawagan pala ang Panginoon. Pananawagan to, grasya to, tinataboy nyo. Manumbalik sa espiritu ng apoy. Pabalik sa mga bagay na masusunog sa basura, palabas. Tinatanggal lang pala ang mga basura. Magpatapon naman kayo. At para lumitaw ang espiritu na yun. Sa kanya yun eh. Ang laman ay babalik sa alabok eh. No? Pinanumbalik ang makalumang mga ngaral. Itinataas ang kalangitan. Yun, lagi ko tinuturo ang langit. Doon ka sumunod, siya ang dakilang pastor. Hindi, siya lang ang may salita na gusto kayong ibalik sa salita. No? Laging tinuturo ang kalangitan. No? At ang impyerno ay pinapainit. No? Lagi kayo na sinasaktan para uminit ng uminit. Bahala kayo dyan. Masunog kayo na masunog. Ngunit, gawin mo ito ngayon. Anong gagawin nila? Papaalisin ka sa iyang kongregasyon. No? Pinapalayas nyo. No? Ako tinataboy nyo. No? Page 55. Kung minsan ang mga mabubuting mga ngaral ay nililigaw ang kanilang kongregasyon. Totoo o lalong totoo? Mabubuti kayo, sabi nito, mabubuting mga ngaral. Mababait, oo, mababait kayo. Wala akong sinabing salbahe kayo. Totoo, sinabi nito, minsan ang mabubuting mga ngaral, mababait pala yan. Ano ginagawa nyo? Nililigaw ang kanilang kongregasyon. Ay, kala ko mabait. Iyan ang dahilan na wala na akong denominasyon. Meron akong isang himbilan, iyon mula sa langit. Saan man siya magsugo, paroon ako. Ano man ang kaniyang sasabihin ay sasabihin ko. Ayaw natin ng denominasyon. Ang iglesyang ito ay mangungusap kailanman patungkol sa denominasyon na wala na ninyo ang inyong pastor sa oras na iyon. No? Di ba? Wala na, mangungusap na sa salita, ituturo ang kalangitan. No? Isa pa, 1963, no? Ang pamagat, ang ikapitong tatak. Sabi rito ang ating propeta, noong araw na inilatag ko ang batong pangsulok na doon, ay inilatag doon. Sinulat ko doon kung ano ang pinakita niya sa akin na sa umagang iyon ay isang pangitain, maging instant na panahon sa labas ng panahon, saway. No, may saway talaga. No? May saway talaga. No? Kaya nga, pangangaral eh. Ano ba purpose ng pagpangaral? Para sawayin, para matumino ang laman, magpasakop sa espiritu. No? Magsaway sa lahat ng mga pagpapahinuhod sa doktrina para sa darating na oras ay hindi na nila matiis ang mabubuting doktrina. Ngunit iyon ay kanilang sariling mga pagnanasa na ay pagtipon-tipon para sa kanilang sarili. No? Sarili nyo na lamang yan. Buko na kayo. No? Sa parang mga guro, nag-aasta kayo mga pastor, no? Pero niluliko nyo palang salita na nangangalaiti sa tainga, nangangati sa tainga, no? At tatalikod mula sa katotohanan, nangangati, tatalikod mula sa katotohanan. Di ba nangyayari yan? Patungkol sa mga pabula. At nakita ko ang dalawang puno na iyon na pinanindigan ko gawin ang parehong bagay. Tama iyan. At doon tayo at totoo iyon. At ngayon, hindi ka. No? Last verse, Proverbs 1:24-33. Sapagkat ako'y tumatawag at ako'y tumatawag, kayo tumanggi. No? Tumatawag ang Panginoon, kaya siya nagsasaway. Ano ginagawa nyo? Kayo'y tumanggi, inuunat ang aking kamay, ay walang nakinig. Anong kamay ng Panginoon? Mga salita, patnubay sa bawat panahon. Tandaan natin, ang title natin, no? May salita na patnubay sa bawat kapanahunan, no? Anyang kamay, no? Kundi iyong inuwi sa wala. Ang sakit naman nun. Sobra naman kayo manakit sa loob ng Panginoon. Niligtas na kayo sa Kalbari. Pero winawalan nyo palang kalbuhan ang kanyang sinasabi. Hindi kayo naniwala na siya espiritu. No? At nakatingin kayo lagi sa aura ng mukha, panlabas. No? Mahilig kayo tumingin. Totoo bang uulan ng ano? Panlabas lagi nakikita dahil mainit. Hindi pala totoong, hindi sila naniwala talagang uulan sa panahon ni Noe. No? Ganun sa panahon ni Lot. Lagi na panlabas nakikita nila. No? Si Jesus Christ, panlabas din nakikita sa panahon ng mga Pariseo.
Totoo ka bang anak ng Diyos? No? Ang wala kang wala maulan ang ulo mo. Pinanganak ka sa sabsaban, sasabihin mo anak ka ng Diyos. No? Puro panlabas ang hinahanap nila. Hindi ba nangyari ngayon? Puro panlabas ang hinahanap nyo. No? Kaya madali yung alimurahin ang lamang nito dahil una nyo nang inalimura ang Panginoon sa inyong mga magulang noon. Mga Pariseo. Kaya hindi na magtataka, ganyan ninyo rin anak ng Diyos ngayon. No? Sa iba-ibang papanig pa ng mundo, mga ginagawa nyo, inaalimuran nyo mga kanyang mga anak. Why? Dahil nakatingin kayo sa panlabas, sa mga nakaraan, halongkatin nyo. Tapos nilinis na, igagawin nyo pang marumi. No? At doon nyo siya yurakan. No? At nakatingin kayo sa palabas, kahit malinis na, marumi pa rin sa tingin nyo. At hindi nyo na makilala doon ang Espiritu na nangungusap sa bawat Espiritu sa iglesia para kayo himukin, bumalik sa Kanya. Akala nyo, ako pa. Sorry na lang kayo. Hindi na pala, ang Diyos pala ang nagsasalita sa inyo. Hindi nyo alam, nagsasalita na pala siya sa bawat Espiritu sa iglesia para kupkupin kayo, pero ayaw nyo makinig. No? Sino ang gumawa ng hatol sa Kanya? Siya rin sa sarili niya. Kayo, sabi ng ating propeta, nabuhukay lang din kayo ng libingan sa inyong sarili ng inyong mga ginagawa. Totoo? O lalong totoo? Sabi rito, kung inyong inuwi sa wala ang buong kong payo at hindi ninyo inibig ang aking mga saway, di ba? Saan ba siya magsasaway? Babalik pa ba ang Panginoon? Siyempre sa fivefold ministry. Sa kanyang mga lingkod. Minsan hindi nyo kinikilala ang kanyang lingkod. Niyuyurakan nyo. Dahil namimili kayo na kung gusto nyong lingkod. Ito, lingkod ko to. Ito, lingkod to. Ito, lingkod to. Haplos siya magsaway eh. Mabait siya eh. Puro kabaitan ang hinahanap nyo. Pag matigas na, salbahin na. Pag rebuke niya, salbahin na. Pero pag haplos-haplos, mabait to. Ito lang lingkod ng Panginoon. Totoo tong lingkod. Pero pag magsaway, matitigas. Hindi yan lingkod ng Panginoon. No? Hindi yan lingkod ng Panginoon. No? Peke yan. Yan, diyan kayo magaling. No? Ang Panginoon nga, kung kayo nagbabasa, mahilig naman kayo sa titik, alam nyo kung paano siya magsaway. Alam nyo rin, kayo tinalikuran yung propeta, alam nyo rin kung paano siya magsaway. Ang gusto nyo kasi, kayo ang nasusunod. Naghahanap kayo ng haplos-haplos. Ako naman ang tatawa, sabi rito, kundi iyon inuwi sa wala at ang buong payo at hindi inibig ang aking saway. Ano sabi rito? Kadugtong, dito na magtatapos. Continue na lang sa susunod. Ano sabi ng Panginoon? Di ba, nagsisitawa kayo ngayon? Nagsisilait kayo ngayon? No? Tawa pa. Ano yun? Ang hilig nyo mag-post ng tawa-tawa doon sa Facebook. Siguro kung harapan tayo nagkakwentuhan, siguro pinagtatawanan nyo na ako harap-harapan eh. Kasi yung drawing nyo pa lang doon, tawa-tawa habang nilalait nyo aking mga salita, pagsaway ng Panginoon sa inyo, pinagtatawanan nyo lang. Ano sabi niya rito? Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. May sakuna pala. May palo pala. No? Ako'y manunuya pagka inyo'y dumating, takot sa iyo'y dumarating. Ay, matatakot pala kayo doon. Mayroon palang pagngalit ng mga ngipin sa araw na yun. At doon na pala kayo iiyak. No? Tumatawa kayo ngayon, pero iiyak pala kayo sa uli. Siya pala na pala. No? Siya na pala ang manunuya. Kami na pala ang tatawa. Hindi kayo manunuya. Sabi lang, tatawa kami sa uli. No? Kami naman ang tatawa. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako naman ang manunuya. Manunuya talaga. Pasensya na kayo ha. Pero ito yung matuwid to. Kayo, panunuyang kasamaan. Manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating, na parang bagyo, takot na. Nagtanim na ng inyong mga kasamaan. Nagbunga na. At ang inyong kasakunaan ay dumating na parang ipo-ipo, naku, may pakaparusahan pala. No? Kung ayaw nyo dumating yun, magsisi kayo. No? Ang Diyos ay totoo. No? Pagka sa harap ng hapis ay dumating sa inyo, may hapis pala, ibig sabihin doon sa araw na yun ay puro kalungkutan, puro problema na, puro kasukaunaan, puro lahat na lang. Dahil dumating na ang hampas ng Panginoon sa inyo, katigasan ng puso nyo. No? Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, patay. Tatawag pala kayo, pero hindi na pala siya sumasagot. Gusto nyo ba yun? No? May kumatok sa paano ni Noe. Noe, pagbuksan mo kami. Noe, naniniwala na ako sa iyo kung kailan pa umulan. Ano kayo, hello? Bukas pa yung arka, ayaw nyo magsipasok, pero kakatok kayo pag wala na dyan ang ulan. Binuksan ba sila? Walang nagbukas dahil ang Diyos ang nagsara. Pag sinara ng Panginoon ito, sa huling kapanahon nito, wala na makapagbukas. Kaya kami naman ang tatawa sa inyong panunuya ngayon. Sige, tuya pa, tawa pa. Magtanim pa kayo ng inyong mga tinatanim ngayon. Para anihin nyo yan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kasamaan. Diba? Kayo rin pala nagtanim, hindi pala kami ang gumawa. At hindi pinili ang takot sa Diyos. Ang takot sa Panginoon.
Hindi pala kayo pinili ang takot sa Panginoon, no? Wala kayong takot eh. Ayaw nila ng aking payo, ayaw nyo ng kanyang payo. Kanilang niwalang buong kung pagsaway, winalang kabuluhan, no? Kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang mga sariling lakad. Tanin nyo rin pala yun, yung mga ginagawa nyo sa araw na yun, no? At mabubusog ang kanilang sariling mga kagagawan. Sakit naman ito, kayo rin palang gumawa. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod, ng musmus, ng pagkatalawang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahan tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Diba? Pag nangyari yan, siyempre, pinangaral ang salita. No? Mateo 24:14. Pag napangaral na to at dumating ng wakas, pasensya na, ang Diyos na nagsara. No? Gaya ating binasa kanina, no? Anong mangyayari? No? Pag ang Diyos na nagsara, anong mangyayari? Basa, no? Mateo 24:14. At ipangaral ang ebanghelyong ito at ang kariyan ng buong sanlibutan at pagpatotoo ng lahat ng bagay na pangaral na pinarating ng patnubay at anong mangyayari? At kung gayon magkagayoy darating ang wakas. Amen. Tanong, pag nawakas, huwag mo lang tiyakin na kasama ka mawawakas. Ngayon mo na wakasan. Isuko mo na sa Panginoon. No? Maglingkod ng tapat sa Panginoon. Huwag patigasin ang mapuso. No? At kung kayo may narinig na medyo may kasakitan, iba-iba ang paggamit ng Panginoon sa kanyang mga Bible ministry. No? May malambot para sa malambot, mayroong matigas para sa matitigas din. Dahil kayo matitigas, kailangan mayroon din matitigas na pagsaway para kayo ay lumambot. No? Dahil ang Bible ministry ay ito ay kaloob ng Panginoon para pagtibayin, hindi kayo sirarain, pagtitibayin kayo. Pagtitibayin kayo ng Panginoon para dalhin sa kanyang glory to glory. Ika'y bumalik sa salita, sundan mo kalooban niya, pagkat si Jesus siya